Hi guys and welcome back to our vlog. We are here in Baguio for the Holy Week with our families. With Glenn, Arwen, Chico, my mom, my ate, her kids, my tita, tito, and cousins. At first time ni Mingmang, bumiyahe kasama kami. Mamaya ay kukwento ko sa inyo bakit kasama namin siya. Since 1:30 AM, nasa biyahe na kami dahil hinahabol namin ang coding sa Baguio. Sobrang napagod kami sa aming day 1 kaya nagpahinga lang kami ng konti, then namalengke lang kami at nagstay the whole day sa transient. For our lunch, nagluto si Tita May ng sinigang na baboy with lots of gabi and taba. Mesherep, sobra. Nothing beats eating together with the whole family. Mas nakakabusog. Oo, ganun talaga. Ginagamit na yung Nutella sa ano. Penge. Di anak, yung isang chikawa, merong nagmine, tapos ang tagal-tagal magbayad. Sabi ko, pa-advise na lang po kung ako nito o hindi na. Ngayon, sa ano yun sa carousel? Kasi ang page, bigla may nagmine. Ay, una sabi niya, available pa po ba? Siyempre may nag-reply. Sabi ko, yes. Kanina lang, mga 3 hours ago. Tapos, pagtingin ko sa carousel, nagbayad na yung isa. Yung before. Yung Nutella sa bahay, hindi yung hinaka. Binalikan ko yung message, yung nag-message. Sabi ako, sorry, recently so. Saan galing yung Nutella na yan? Saan galing yung Pag Nutella? ano, sabihin mo na yan, no? Ang Nutella, ginagamit ko pang bake. Huwag mo muna reply. Di ba pinost niya yung sa Takutin mo muna yung unang nag-mine. Yung Hello, Nutella sa papamigay ko bahay, na yung to. dala ni ano eh. Ganon. Iba na po Nutella. Kasi mga students, Para mag-stay yung mga ano natatimingan ko mo. mga students collector. Yung gustong-gusto nila kaya lang hindi sila makikita. Kasi wala pa pera yung mga ganun. Parang ako. Parang napasma na yung mukha. Nag-stay na doon. Kala ko, ba't ang tagal na ito magsalita? Pagtingin ko, Ganun yung mukha. Ha? Dapat may ice cream tayo. kami na nila. Dapat bumili ka ng ice cream. Para ganyan. Ayoko bumili nun Pag mahal uwi yun. natin lahat tayo. Ice cream. Basta topping mo yan. Lagyan mo ng Nutella. Yan ang dali mo kunin. Ay, teka. Sira ulo ka ba? Ano ba, kailangan mo ba demonstration? Medyo. Kasi nakakain siya. Tapos ang kinain niya perero, isang peraso lang. I think kailangan talimit. Pero ikaw, gumawa ka ng kalokohan. Dapat, hindi mo... Tingnan mo ko kanina, pimpilik ko. Sa respect ng... Kasi, alam ko, hirap na yun sa gabi. Yun nga. Naka-quit? I don't know. Mabilis yung ano eh. Ayun, kumakas. Tanggalin ko yan. Okay lang. Kasi wala naman sa... Ipat ko mo wala naman siguro sa kapatid. Pag gumawa ng kalokohan ng... Kayo muna. 1, 2, 3, smile. Mingmang. Bakit slant? Mingmang. Like that, eh? Ha? Mingmang. Saan mo siya dalhin? Okay, perfect. Sama mo si Mayan. Ang cute naman ng color. Yes! Yes, Ba, iiwan mo? Yes. Yung Baguio ready. 1, 2, 3, smile. May iba nag-baby. Hindi ka amoy tae? Hindi ka amoy tae? Hindi ka amoy tae? Hindi ka amoy tae? Lakas maka-game din yun. Hindi ka amoy tae? Ay, ano ako kaya tiliga? Okay. Bombastic side up mo. Napakanta na. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. Ito may video. Magaling mo siya mag-English. Hello. Where are you, Victor? Isang Baguio City. Sabi niya. Ba't kinikilig? Ba't kinikilig ka? Sabi niya, isang bags.
Bakit? Panis na? Yung yung mac and cheese. Anong nangyari? I eat mac and cheese. Nag-file ng report si ma'am. At eto na nga ang kwento ng pusang napadpad sa Baguio. Nagme-maintenance na kasi si Ming Mang Mong dahil isa siyang stone former. Kailangan niyang uminom ng gamot daily para ma-prevent yung pagbubuo ng stone na pwede ika-shorten ng kanyang lifespan. In short, hindi siya pwede mag-miss ng inom, kaya kailangan ko siyang dalhin kasi nga, lahat kami sa bahay aakit dito sa Baguio. So, ayun na nga. So, first time ko lang magdala ng pet sa mga bakasyon na ginagawa namin kasi usually kami lang talaga. This time, hindi ko talaga siya pwedeng iwanan. Though nag-hire kami ng cat sitter sa bahay, parang tingin ko kasi it's too much to ask na siya pa mismo yung magpapainom ng gamot kay Ming Mang. Paano kung hindi siya sanay, 'di ba? Nakakahiya naman. Kaya napagdesisyonan namin ni Glenn na isama na lang muna siya. Kaya para talaga siyang baby, the whole time nakasama namin siya. Lahat kami attentive sa kanya. Kahit na naging stressful yung unang biyahe niya, lalo na yung papunta, I think nag-enjoy siya sa weather sa Baguio. Wini-wish ko nga na sana huwag siya ganong mag-adjust at baka mahirapan siya pagbalik dito sa Cavite na sobrang init. Alam niyo na, kapitbahay lang namin si Mr. San. Last. Minsan pinapatalsik niya yung gamot. Minsan inuubos naman niya diretso. Ako. Okay naman siya. Close now.